sabi ko sa kanya, hindi niya naman kailangan pag-away pa para sa akin. Kasi intento ako kung ano meron ako. Talagang pag gusto ko yung sa babae, mamahalin mo yan. Nalaman. Kaya sabi ko sa sarili ko, ito yung babae. Alam mo. Kaya problema na kasi ba? So guys, sinasabi mo yung pang-white material. Sa ngayon, kaya natin yun. Kasi yung mga babae talaga na talaga promise ha, sana huwag masaktan mga girls. Hindi talaga pwede yung pagkatiwalaan at hindi rin dapat kasi seryosohin at hindi talaga pwedeng kasama nakasama sa atin. Bakit? Kasi guys, makinig kayo, may mga babae talaga parang harap ka aga ano kaya ano lapit dito hanggang sa mangyari sa inyo. Pero wag ka, hindi totoo yun. Kasi pag ganun pala ang babae guys, ito sa akin sa experience ko may tinatago. So para hindi malata, ganun yung pamamaraan niya. Lalambingin ka niya at kung ano pa yung mga pwede niya ihirok siya pati katawan niya hanggang sa kung ano na pwede mangyari. Pero yan po talaga ang pinaka kanya, hindi po talaga totoo na mahal ka mo. Kasi may mga babae talaga na maniwala kayo sa hindi. Maaari gusto niya yan yata ng taas ng gas. Tapos kumbaga ikukumpara yung performance mo sa performance ng babae nasa kanya rin. Ano pwedeng term na gamitin ko, tumitira, yung mayari or any, hindi ko alam kung pwedeng magamit doon. Kasi kung yung alam mo lang, kasi sa isip mo kung asawa mo, yung alam mo lang pagkaan nyo konting palik tapos tinapaan mo na, okay na yun. Kasi pag-asawa naman kayo, di ba, hindi naman kailangan na pakita mo yung para performance mo na yung patagilid kahit na posisyon patuwan sa dahil tugo na. Kasi kung nirespeto ng babae, hindi mo naman pwedeng gawin yung mga ganong bagay, di ba? Ang alam mo lang kasi pag mahal mo yung asawa mo, mahal mo yung babae, lalo asawa mo, kung ano lang yung kaya mo, yun lang. Wala nang iba, yun lang talaga. Ang problema kasi sa ibang babae, mag-experiment sila, naghahanap pa ng kung ano-anong mga klase. Hindi ko alam kung anong klaseng gusto nila. Pero kung masasabi ko guys, sa akin na, sa gana akin, pag respetado mo ang isang babae, pag talagang matigas siya sa'yo, hindi mo kailangan gawin ko ano, mga position na yan, kung ano. At talagang marunong din siya makontento dahil kung ano lang yung kaya mo. At mahal ka niya, okay lang sa kanya yun. Sabi nga nila kahit sa ulam hindi na kaya mo pa ulam, galunggong, kamatis, bagoong, hindi siya maghahanap kasi nga yun na nga kaya mo. Pero at least pinapakita mo na ikaw yun, kasi hanggang dun lang ako, tama. Hindi kasi ko anak ng mayaman, hindi ako kasi may kaya sa buhay, pero kaya ko naman kayong pagbigyan, wala pamamaraan na kaya ko lang yung sa sarili ko, sa gana akin,
pagmahal ko talaga, hindi ko pababayaan. Di bali nga sabi ko magservisyo ako, magutom ako, huwag na sila magutom. Di ba? Ganun po ako pag nagmahal. Ang problema, yung mamahalin mo, hindi po sila ganun. Gas. Kaya sabi ko sa experience ko, nakakadala din minsan eh. Parang ayaw ko na tuloy magmahal. Kasi guys, totoo lang, ang tagal ng taon na minahal ko yung babae. Sa akala ko yung mga kasama ko sa utang na gumawa na ng lahat. Ano pa gagawa niya, napatawad mo na, umulit-ulit. Alam, hindi ko pa yung mga martir na bayani. Natawad ko ulit, pero this time guys, hinanap ko yung sarili ko. Alam niyo kung naisip ko, nakikita ko sa sarili ko, guys, ako pala yung pinakawalang kwentang lalaki. Kaya yung nataihan na yung ulo, umiiputan na ako, mahal ko pa. Pero mo, wala na akong dignidad, may karangalan, wala nang matira sa akin. Sabi nga ng tatay ko nung nabubuhay pa, mawalan ka na ng lahat. Pero yung nag-iisang dignidad, karangalan sa pagkatao mo, ginawag na wag mga alisin. Yung maging totoo ka, maging tapat ka sa sarili mo. Guys, nawala yung pagiging tapat sa sarili mo. Nawala yung pagiging totoo ko. Kahit nga sarili ko, hindi ko nakakilala eh. Kaya nung time na nag-isip ako, hinahanap ko talaga, sino ba? Bakit mapayag ako na ganyan? Tapos may mga time, guys, na napokontrol ako talaga ng babae. Kasi pag pinaramdam ko talaga siya na mahal ko, guys, at siya naman talagang sa isip niya talagang nakikita niya na kayang-kaya niya ako hawakan ng tulad. Guys, din niya naman ginagawa yung mga kalukuhan. Pero nung na-realize ko, dahil paulit-ulit na lang, guys, nag-isip ko, sabi ko, ganito nga ba pag magmahal ka, kahit mawalan ka na ng karangalan higit sa sarili, kahit na nilalait ka na dahil sabihin yung asawa mo asawa rin ng iba. Guys, yun ang hindi ka talaga tanggap. Pero ano nga ba dapat gawin? Gusto ako mabuhay pamilya ko. Minsan nilunok ko yung pride, yung prinsipyo. Guys, nawalan ako ng prinsipyo sa sarili ko. At yung masakit na nangyari sa buhay ko. Yan, nagmahal ako. Yung minahal ko, guys, diba? Minsan nga sinisig ko pa nga ang pag-ibig. Sabi ko, bakit hinahayaan na na mangyari yun? Sabi ko, minsan kasi tampo ko sa kanya dahil sinabi ko kailangan naganda isip na sila wala na akong para sa akin kasi kung ano nangyayari sa akin para sa pamilya, dahil hindi po ako naging makasarili. Mas inuna ko sila. Ngasal ko matanak. Naabot yung pagtanda sana. Siguro kung inuna ko yung sarili ko, hindi ko na hinahayaan na ganito na tatanda ako mag-isa. At hindi ko nahayaan din na lumaki
pa yung mga anak ko sa piling ko. Nasa ngayon lang sila iwalay sa akin dahil yun nga. Sa palagi ko kasi wala na silang mapala sa akin kung sino yung mali. Yun yung kinakapihan ko na kasi pinapapalas. Kahit nga sarili kong anak, pinalaki ko pero ibang tao yun. Sila yung naayon kinakapihan. Nakakita kang ganun, anak mo kampihan ng ibang tao. Hindi naman nila kadugo or anong, dahil hindi naman nila nakasama sa mahabang panahon. Ako na nakasama nila. Nakakaputang ina talaga, grabe. Nakakaputang ina talaga. Ako yung ginanon. Shit talaga. Sinasabi ko guys, totoo may mga anak din pala na kaya nilang ibenta yung mga magulang nila, yung taong nagbigay buhay sa kanila para lang sa sariling interest, sariling kapakanan. May mga anak din pala na gano'n. Akala ko ang anak hindi kaya sa pamilya, pero may mga anak pala kaya sa pamilya. Pero mo guys, nangyari sa akin sa barangay, nakakita ka, hinalikan pa ng asawa ko, niyakap niya pa yung kabit niya. Nakaharap pa sila, acting kapitan, sekretary, at kung sino-sino pa doon. Nagpunin ako sa asawa. Alam niyo ba kung nangyari, mga anak ko, nanood pa sila, niyakap sa barangay. Grabe, di ba? Ang sakit nun. Grabe talaga, putris. Hindi ko alam talaga kung bakit gano'n. Kaya nga sabi ko, God, parang marami ng mga bagay na ganito nangyayari, pero parang hinahayaan mo nang hindi man na sila bigyan ng kaparusahan. Kahit kunting titik lang. Kasi pamilya na nakataya dito. Talaga, grabe. Pero minsan talaga dumarating yung ganun siguro para mamulat ako sa katotohanan na hindi pala dapat mahalin, hindi pala dapat ibigay lahat ng pagmamahal sa tao. Hindi pinapahalagahan yung pagmamahal na yun. Mas mahalaga pala na kailangan mahalin mo lang yung sarili. Dahil ikaw na mismo nagpapahalo sa sarili. So sige, hanggang doon na guys, at marami pa akong pwedeng share sa inyo. Pero sinasabi ko, attractive or love for the first time, guys, huwag po kayo maniwala. Oo, na-attract yung tao, pero hindi siya nalalab for the first time. Kahit sino naman na, gaya ko, pag nakakita ako maganda, mahanga ko, na-attract. Pero kung iisipin mo, kung matino ang tao, hindi mo pwede ibigay yung pagmamahal, lalo kung may mahal ka, lalo kung may masasaktan ka, hindi ba? So hanggang doon muna mga guys, marami pa akong pwedeng ipayo sa inyo guys as my experience.